Sabi nila madali daw maging tao pero mahirap magpakatao. Ang masasabi ko naman at masasabi rin ng kwentong ito, gamitin mo lang ang konsensya mo, tao ka na. At pa-follow na rin sa ating Facebook page na ito at narito na kwento ng buhay at pag-ibig ng kaabang nating si Inda, hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ako si Melinda pero mas kilala ako sa palayo kong Inda. Ilocan ang aking ina, Tubong Rosales, Pangasinan. Bisaya ang aking ama na nagmula naman sa bayan ng Carmen, Davao del Norte. Sa aking birth certificate ay nakasaad na isinilang ako sa Tubod, Carmen, Davao del Norte, pero wala akong natatandaan tungkol sa lugar na yon dahil magdadalawang taong gulang pa lang daw ako nung magloko ang aking ina at iniwan ang aking amang Bisaya na mahirap lamang. Lumaki at nagkamalay ako sa siyudad ng Santiago, Isabela sa piling ng aking stepfather na Ilocano din, si Tito Ray na pangatlong asawa ni Mama. Yes, pangatlo dahil nung itakas daw ako ni Mama sa poder ng aking amang taga Davao del Norte, umuwi kami sa Rosales upang makisama naman si Mama sa kanyang high school boyfriend na si Tito Rodrigo, na noon ay biyudo na pero hindi man lang sila nagtagal ng isang taon dahil jutay daw pala si Tito Rodrigo at inutil pa sa kama. Ito ay nadidinig ko lang naman sa mga kwento ni Mama noon sa mga kaibigan niyang manginginom na babae sa Santiago City. Malalaswa din ang mga kaibigan ni Mama. Madalas ay maiingay sila kapag nagsasama-sama sa inuman at nagkukwentuhan. May dalawa din silang kaibigang bakla, mga katrabaho ni Mama sa parlor kung saan siya nagmamanicure at nagkukulot. Isang araw ay narinig ko ang tanong ng isang bakla kay Mama. Bakit? Gaano ba kalit ang nota ng dati mong jowa, Elsa? Hindi pa nakakapagsalita ay tumawa na si Mama. Hay nako, Neng, parang isinukat sa butas ng ilong kasi laki lang ng Vicks inhaler. Galit na yun, ha? Si Mama ay legit na garampang. Garampang is an Ilocano word that means malandi. And people say noong bata pa ako na mana daw ako sa aking ina. Garampang din daw ako. Kagagraduate namin sa grade 6 nung marinig ko ang salitang kung anong puno siyang bunga. Naitanong ko pa ito noon kay Lola Siria, nanay ng stepfather kong si Tito Ray. Napakabait sa akin ng matandang yon kahit hindi niya ako kadugo, itinurong niya akong parang tunay niyang apo. Siya ang nagpaliwanag sa akin noong kung ano ang ibig sabihin ng kung anong puno siyang bunga. Sa bagay, Inda, dalaga ka na at matalino ka naman. Pero huwag sanang sumama ang loob mo kapag nalaman mo kung anong ibig sabihin nung kung anong puno siyang bunga. Ilocano din ang salita ni Lola Siria pero itatagalag ko na lang ang aming pag-uusap. Ang mama mo ang puno at ikaw ang bunga. Maraming nagsasabi na garampang ang mama mo kaya ikaw din daw ay garampang. Ay, hindi ako garampang, Lola Siria. Alam ko, Inda. Mabait kang bata pero ganon kasi ang ibig sabihin ng kasabihang yon. Saan mo ba kasi narinig yun at sino ang pinatatamaan nun?
Si Mama nga po ang topic nila. Sino ba? Sina Aling Marlene at Tita Ophel po. Ay sus Inda, huwag kang nakikinig sa mga iyon dahil walang ginawa ang mga yun kundi ang magchismis. Huwag kang lumalapit sa kanila at nang hindi ka nakakarinig ng kung ano-anong pinagsasabi nila. Si Ate Melody naman ay panganay na anak ni Tita Ophel. Hindi ko rin kamag-anak si Tita Ophel. Pinsang buo siya ni Tito Ray. Si Ate Melody ay mabait sa akin dahil kapag busy siya ay naaalagaan ko ang anak niya. Si Ate Melody ang nagsabi sa akin kung bakit nadadamay ako sa pagiging garampang ni Mama. Bakit kasi close na close kayo ni Kuya Manding, Inda? Alam mo namang nasa abroad si Ate Belen na asawa niya at ikaw, dalaga ka na. Isa pa, bakit kasi sinusuot mo pa yung mga damit mong masikip na sayo? Hapit na hapit sa katawan mo. Iko konti lang ang damit ko, Ate Meli. Hindi naman ako binibilhan ni Mama. 12 anyos ka lang ba talaga, Inda? Ba't ganyan ang katawan mo? Noong 12 ako, wala pa akong dede. Ikaw naman malaki na. Patay ang balakang mo, pumapalo na. At yung postura mo kasi ng pagtayo at paglalakad, para kang nagtitraining sa pagmomodel. May ginagaya ka bang model o beauty queen sa pagtayo-tayo at paglalakad? Wala po. Bakit ano bang mali sa akin, Ate Mel? Sinipat ni Ate Melody ang katawan ko noon. Taas baba ang tingin niya hanggang sa hanapin ko na lang yung ibang damit ko ng dalaga ako. Ibibigay ko na lang sa'yo para hindi ka parang naglalandi dyan sa mga sinusuot mo. At saka Inda, iwasan mo si Kuya Manding para hindi ka naiisipan ng masama ng mga taga dito. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino sa amin ni Kuya Manding ang isip bata noon. Oo, alam kong malayo ang agwat ng edad namin pero hindi ko talaga binigyan ng mali siya ang closeness namin. Noong 12 anyos ako ay 32 na si Kuya Manding. So 20 years older siya sa akin. Hindi sila magkaanak ni Ate Belen na misis niya na siyang una kong naging ka-close talaga dahil napakabait din. At si Kuya Manding nga kasi ay parang bata kung makipagbiruan sa amin. Mabait din siya. Lagi kaming binibigyan ng pagkain. Madalas ay nagluluto-luto kami sa bahay nila. Kasama ko ang best friend kong si Tere, na ang bahay ay nasa bandang likuran ng bahay ni na Kuya Manding. At kapag nasa bahay kami ni Kuya Manding ay masaya at komportable kami ni Tere. Si Tere ang best friend ko dyan sa Santiago noon. Si Tere ay tunay na tubong Santiago City. Isa siyang babaeng luka-luka. Laging nagbibiro, laging nakatawa. Napakahilig niya sa mga classic Pinoy comedy movies. Sina Babalu, Redford White, Dolphy ang mga idol niyang artista. Mahilig din si Tere na maglaro bilang newscaster. Ginagaya niya si Mike Enriquez pero ginagago-gago niya ang mga balita. Naisip ko nga, Kuya Bono, kung nabuhay lang sana ng matagal si Tere, baka naging sikat siyang vlogger ngayon sa mga comedy content. Maganda rin kasi si Tere at punong-puno talaga ng talento sa pagpapatawa. Pero yun nga, ang pagiging komedyante at masayahin pa lang ni Tere ay paraan lang niya ng pagtatago mula sa mga masasakit na realidad sa buhay niya. At nung hindi niya nakinaya, winakasan niya na ang paghihirap niya. Di umano. Pero mabalik muna tayo sa panahong 12 anyos pa lang ako at 14 naman si Tere. Yes, 14 na siya noon pero kasabay ko siyang nagtapos ng elementarya. Kaklase ko siya. Nakagraduate din siya kahit na walang school week na hindi siya nag-absent. At kahit nga lukaret si Tere ay alam kong mas mature siyang mag-isip kesa sa akin. At maging siya ay hindi rin niya binigyan ng mali siya ang kabaitan sa amin ni Kuya Manding. At kahit may nasasabi na ang mga chismosa tungkol sa amin noon ay hindi namin sila pinapansin. Kahit naman kasi si Mama ay hindi rin niya ako
binabawalang makipagkaibigan kay Kuya Manding kasi customer niya si Kuya Manding sa manicure pedicure kaya alam niyang mabait lang talaga si Kuya Manding. Kaya lang ay napilitan na rin kaming umiwas talaga kay Kuya Manding, kaming dalawa ni Tere, noong dumating na si Ate Belen galing ng Kuwait at masama ang tingin niya sa akin. Actually, napahiya ako noong bagong dating pa lang si Ate Belen. Masaya akong lumapit sa kanya gaya ng dati noon. Close talaga kami dati. Habit namin noon ang magkutuan at maglinisan ng kuko. Pero that time nga na dumating na siya galing ng Kuwait at masaya akong lumapit sa kanya, inirapan lang ako at parang may malaki akong kasalanan sa kanya. Napahiya ako pero pasimple na lang akong umalis. Noong magsumbong ako kay Tire, tumawa ang luka-luka at ang sabi sa akin, "Gaga pareha tayo, inisnab din ako. Akala siguro niya hihingi tayo ng pasalubong." Sa public high school ako nag-enroll ng high school. Libre ang pag-enroll kaya't labis akong nagtaka noong hindi pinayagan si Tere na mag-aral. Ako naman Kuya Bono, nagtapos ako ng 4 na taon sa high school na hindi nagka-boyfriend. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko pero maganda rin naman talaga ang mukha ko at maganda talaga ang katawan kong maagang nahinog. Grade 6 pa lang talaga ako noon ay nagkahubog na ang katawan ko at sakto lang din ang 5'3" na height ko. Marami ang umalagid at nagtangkang manligaw sa akin lalo na noong 3rd year at 4th year high school na ako pero sinadya kong huwag mamansin ng mga lalaki dahil sinadya ko talagang ilayo ang imahe ko sa imahe ng ina ko. Ayaw ko talaga yung salitang kung ano ang puno siyang bunga. Ayokong kagaya ng mama ko ay matawag din akong garampang. Garampang si mama at ayoko ring matawag na garampang kaya't kahit marami din akong nagustuhan sa mga lalaking nagtangkang manligaw sa akin ay tiniis kong huwag mamansin. Ito ang dahilan kung bakit lalo pang humanga sa akin sina Lola Siria at Ate Mel. At napunas din ang dating duda ni Ate Belen sa akin na naglalandi ako sa asawa niyang si Kuya Manding. First year college na ako nung nagtangkang maging close ulit sa akin si Ate Belen pero sinadya kong huwag nang ibalik ang dating closeness namin kasi that time ay nakikita ko na may motibo talaga sa akin ng asawa niyang si Kuya Manding. Siguro nung katatapos lang namin ng elementarya, baka nga wala pa siyang pagnanasa sa akin. Pero nung first year college na ako, malagkit na siyang tumingin kapag dumadaan ako sa harap ng bahay nila. Sinang-ayunan din ni Tere ang obserbasyon ko. Magkaibigan pa rin kami ni Tere noon kahit na marami na siyang ibang barkada at pati mama ko nakakainuman niya. Kuya Bono, naligaw ng landas si Tere. Natuto siyang magbisyo at nagkaroon na rin ng maraming ex-boyfriends dahil hindi niya masyadong napahalagahan ang sarili niya. Para siyang naging patapon. Pero pagdating sa akin, parang napaka-caring niya. Parang masyado siyang naging pakialamera sa buhay ko samantalang hindi naman niya binigyan ng importansya ang sariling buhay niya. Noong first year college ako, nagkaroon ng masamang epekto ang
pagpapalaglag ni Tere sa pinagbubuntis niya. 18 lang siya noon, Kuya Bono. Sina Mama ang kasama niyang nagpalaglag ng bata at noong lagnatin siya ay sa bahay siya tumira at kami ni Mama ang nag-alaga kay Tere. May isang gabi noon, umulan kasi kaya hindi ako kaagad nakauwi dahil mahirap kumuha ng tricycle. Nung dumating ako, kahit may lagnat si Tere ay tumayo siya sa pagkakahiga sa sofa at sinalubong ako. Saan ka galing? Ba't ginabi ka? Alalang tanong niya na parang may masamang nangyari sa akin. Sa school, umulan diba at walang tricycle? Bakit ba? Anong nangyari sa'yo? Wala pa rin ba si na Mama at Tito Ray? Noon ay muli siyang humiga sa sofa. Ako ay nagbihis naman ng pambahay. Paglabas ko ng kwarto ay naamoy ko ang amoy sunog na sinaing pero narinig ko rin ang pagkalatik ng kalan at wala si Tere sa sofa. Pumasok ako sa kusina. Nadatnan kong nakaupo si Tere sa isang upuang kadikit ng dining table at tila nakapako ang tingin niya sa dingding pero sinulyapan ako nung pumasok ako ng kusina. Okay ka pa ba? Tanong ko. Ang sagot as usual ay kagagahan lang. Naamoy ko pa naman yung sunog na sinaing kaya okay pa ako. Doon ka na kasi humiga sa kwarto ko. Ako na magluluto. Umupo ka, Inda. Utos niya. Sinunod ko naman. Nakangiti siya nang makapwesto ako sa harapan niya pero namumula ang mga mata niya. Huwag kang gumaya sa akin ha, Inda. Panimula niya. Mangako ka sa akin na kahit anong mangyari, lahat ng ginawa kong mali, huwag mong gagawin. Nagitla ako nung makita kong umagos na ang mga luha niya. Kasabay kong nagdalaga si Tere pero napakadalang na mga pagkakataong nakita ko siyang lumuha. Kahit kagagaling lang niya sa bugbog ng tatay niya, sa bunot ng stepmother niya, at pananampal ng totoo niyang ina, hindi yan umiyak. Brinake siya ng maraming lalaki, pinabayaan ng mga naging jowa niya, hindi ko matanda ang nagdrama siya sa harap ko dahil sa heartbreak. Pero nung gabing yun, umiyak talaga siya sa harapan ko kaya nahawa na rin ako sa pag-iyak niya. Ingatan mo ang sarili mo, Inda. Pahalagahan mo ang katawan mo, ang pagkatao mo. Alam mo, idol kita. Sobrang proud ako na kaibigan kita. Gusto kong mapanatili mo yung paghanga at respeto sa iyo ng mga tao, bagay na hindi namin naranasan ng mama mo. Di ba ang ganda, Inda? Magkasama kayo sa isang bahay ng mama mong garampang at ang best friend mo, ako, burikak, pokpok kung tawagin nila pero eto ka. Malinis, marangal, maganda. Gusto kong maging ganyan ka palagi, Inda. Huwag ka munang magtitiwala sa kahit sinong lalaki. Hanggat kaya mo, iwasan mo muna ang ma-inlove dahil dudungisan ka lang ng tiwalang ibibigay mo sa lalaki. Iwasan mong magpalinlang sa tibok ng puso mo. And please, kung gagabihin ka, mag-text ka. Kung wala kang masakyan, ipapasundo kita. Noon lang nagdrama ng ganon sa akin si Tere, Kuya Bono, kaya sobra din akong naantig. Grabe din ang pagluha ko kasi nakakalusaw talaga ng puso yung katotohanang napabayaan niya ang sarili niya pero sa akin sobra ang pagkikare niya. May punto sa buhay ko noon, Kuya Bono, na naalala ko lahat ng sinabi sa akin ni Tere. Third year college ako, Kuya Bono, may lumipat sa kapitbahay naming apartment. Mag-asawang sina Ate Faith at Kuya Randy at kasama nila sina Chris at Anthony na mga nakababatang kapatid ni Ate Faith. That time ay 19 years old na ako. 20 si Anthony at 13 si Chris. Lahi nila ang magaganda at gwapo na mababait kaya noon kasi nakalakhan ko yung idea na kapag taga Maynila
mayabang, matapobre, masama ang ugali. Pero nagkamali ako nung makilala ko sila. Si Kuya Randy ang taga Santiago at dati ring nagtrabaho sa Maynila. Na-promote lang at naging manager siya ng Santiago branch nila kaya umuwi na sila ng Santiago pero since kasama nila ang mga kapatid ni Ate Faith na sina Chris at Anthony, nahiya si Ate Faith na makitira sa parents ni Kuya Randy kaya nag-apartment sila sa bagong apartment sa tabi ng bahay ni Tito Ray na stepfather ko. Oo, mababait sila pero advanced or makabago sila pagdating sa relasyon o pag-ibig. Nasabi ko ito dahil si Anthony na kaagad kong naging crush. Bagong transfer pa lang sa University of La Salle pero kaagad nang nagka-jowa, bagay na sobrang nagdulot sa akin ng disappointment at sakit sa damdamin ko kasi mahal ko na siya pero may mahal na siyang iba. Si Chris naman, ako ang niligawan. Bagay na akala ko nung una ay joke-joke lang kasi halos 7 years ang tanda ko sa kanya. 13 lang siya noon, magto-20 naman ako. Pero sa height, pantay na kami pero alam kong tumigil na ako sa pagtangkad while si Chris ay nasa kasagsagan pa lang ng pagtangkad niya. Gayunpaman na hindi ko sineryoso ang panliligaw ni Chris. Umiwas ako sa kanila. Lalo na kay Anthony dahil nasasaktan lang ako kapag nakikita ko siya. Hindi na ako nagpupunta sa kabila, sa unit nila as in kadikit lang kasi ng unit nila ang bahay ni Tito Ray. Lagi pa ngang extra challenge noon ang pagdaan ko sa harap ng unit nila kasi ayokong makita nila ako. Kaya lang itong si Chris makulit talaga. Umiiwas na nga ako sa kanila, hindi na ako nagpupunta sa kanila pero siya naman ang panay ang punta sa amin. At sa pagdaan ng maraming araw, hindi ko alam kung paanong nagkaroon na rin ako ng damdamin para kay Chris sa kabila ng katotohanang kay laki ng tanda ko sa kanya. Yung kagagahang nagawa ni Mama kay Tito Ray ang naging paraan para makaiwas ako kay Chris. Isang gabi ay hindi umuwi si Mama at si Tere, inutusan niyang pumunta sa akin at sinabing mag-impake ako. Dalhin ko daw lahat ng mahalagang gamit ko. Hindi naging madali para sa akin ang magdesisyon noon dahil that time ay 1 buwan na lang matatapos na ako sa 3rd year ko sa college. Wala akong nagawa kundi ang sumunod dahil ang sabi ni Tere, kung hindi ka aalis dito, ikaw ang pagbubuntanan ng galit ni Tito Ray at mga kamag-anak niya. Sa San Fernando, Pampanga kami dinala ng kawalang hiyaan ni Mama. Iyak ako ng iyak dahil sobra ang panghihinayang ko sa pag-aaral ko. Sineryoso ko talaga ang studies ko dahil may pangarap ako. Gusto kong makakuha ng magandang trabaho upang hindi ako magaya kay Mama na kinailangang kumapit sa patalim para lang makaraos sa kahirapan. Pero dahil sa ginawa ni Mama kay Tito Ray, nasira ng tuluyan ang pangarap ko. Ang sama-sama ng loob ko noon. Kahit pa sabing mas maganda ang bahay na tinirhan namin ni Mama dyan sa San Fernando at mas mayaman si Tito Louie na siyang ipinalit niya kay Tito Ray, hindi ko pa rin magawang maging masaya. Si Tere ay kasama naming umalis ng Isabela pero dati na pala siyang may karelasyon na matalik na kaibigan ni Tito Louie at sila ay nagpakasal noong 2 linggo pa lang kami dito sa Pampanga. Sa totoo lang, masasabi kong pinalad si Tere kay Tito Manny kahit pa 18 years ang agwat nila. Mabait naman kasi ang biyudong si Tito Manny at mahal daw niya si Tere. Ako naman sa kawalan ng magawa at sa nag-aalab na galit ko sa mga nangyari, pumatol na rin ako sa isang lalaki kahit hindi ko siya lubos na kilala
dahil bago ko lang siyang kakilala. Paraan ko lang yan upang maibsan ang pagkabagot ko at upang makalayo na ako ng tuluyan sa ina ko. Oo, malaki ang galit ko kay Mama Kuya Bono pero never ko siyang sinumbatan o pinagsalitaan. Lahat ng sama ng loob ko sa kanya, kinimkim ko lang, iniyak ko lang dahil hindi ko kayang sagot-sagutin siya kasi nanay ko siya. Kahit alam kong maling-mali siya, nanahimik lang ako. At nung makilala ko si Jewel, agad akong nagtiwala sa kanya. Pangalawang araw pa lang noon mula nung makuha niya ang cellphone number ko, ako pa ang nag-text sa kanya na sunduin niya ako. Sinundo naman niya ako. Nagkita kami sa kanto at ang pagsama ko sa kanya nung araw na yun ang siyang naging protesta ko kay Mama dahil mahigit 1 buwan bago ako muling nagpakita kay Mama. Ang totoo, kaibig-ibig naman talaga si Jewel. Ang unang nagustuhan ko sa kanya ay yung matamis na ngiti, mapuputing ngipin at malambing na pananalita which is normal lang pala sa mga Kapampangan. Moreno siya pero hindi mayaman. Nung makilala ko siya sa tindahan malapit sa bahay ni Tito Louie ay nagtatrabaho na siya bilang aircon technician. Naglinis lang sila noon ng mga aircon sa malaking bahay sa tapat ng bahay ni Tito Louie. Hindi natapos ni Jewel ang kanyang electrical engineering course dahil sa kakulangan daw ng pera kaya nag-enroll na lang siya ng vocational course. That time na magto-20 ako ay 23 na si Jewel. Nung araw na nagpasundo ako kay Jewel, sinabi ko sa kanya na dalhin niya ako sa malayo. Masusunog na ako sa bahay ni Tito Louie. Dalhin mo ako sa lugar na tahimik at presko ang hangin. Ganito ang pakiusap ko doon sa kanya. Dinala niya ako sa isang barangay na nasa sakupan ng Arayat, Pampanga, sa bahay ng pinsan niyang si Kuya Manor na noon ay bagong kasal lang. Natuwa ako sa lugar dahil ganon ang eksaktong environment na gusto ko noong time na yon. Baryo, tahimik, maraming puno, malamig ang hangin. Mabait din naman sina Kuya Manor at Ate Elvie na nung time na yon ay kalilipat lang nila sa bahay nila at nag-aayos pa lang sila ng mga gamit nila. Agad kong inilapit ang loob ko sa kanila. Kahit ayaw nila akong patulungin sa mga ginagawa nila ay inalok ko ang sarili ko. Kami ni Jewel ay tumulong sa mga gawain nila. OFW si Kuya Manor at matagal na raw niyang naipatayo ang bahay na yon. Nakatayo na raw yon 3 taon bago sila makasal ni Ate Elvie. Mayroon itong 3 kwarto. Malaki ang master bedroom at medyo maliliit ang 2 magkatabing kwarto na pinagtig-isa naman namin ni Jewel nung sumapit ang gabi. Sa paraang pabiro noon ay narinig kong sinabi ni Kuya Manor, hindi kayo matutulog sa isang kwarto? Hindi pa kuya, sagot ni Jewel. Hindi pa nga kami eh. Dati ko nang naikwento sa kanila habang nagkakabit kami noon ng wall sticker or wallpaper sa isang dingding sa salas ang tungkol sa dahilan kung bakit ako napadpad sa lugar nila. Matanong si Ate Elvie kaya't naikwento ko rin ang ilang bahagi ng buhay ko, partikular sa kung anong klaseng ina ang mama ko. May part noon na direkta akong tinanong ni Ate Elvie ng ganito, di galit ka pala sa mama mo? Hindi ako kaagad nakasagot dahil ang totoo, simula nung umagang iyon na nakarating ako sa lugar nila, makita ang lugar, masamyo ang preskong hangin at makita ang matatamis ng ngiti ng bagong mag-asawa, tila nabawasan ng galit sa dibdib ko. At alam ko din na mali ang sabihin ko sa mga bagong kakilala na galit ako sa taong nagsilang sa akin. Ano na lang ang iisipin nila? Isa akong anak na galit sa aking ina. Nagtatampo lang Ate Elvie. Ito ang naisagot ko makaraan ng ilang segundong pag-iisip. Normal lang yan.
Kahit sinong anak nagtatampo sa magulang. Pero yung tungkol sa inyo ni Jewel, nakahapon lang kayo nagkakilala pero ngayon magkasama na kayo dito. Alam mo Inda, sa tingin ko mahusay ka din kumilatis ng tao dahil itong si Jewel talagang mabait at mapagkakatiwalaan. Hindi ka nagkamali sa pagtitiwala mo sa kanya. Kapag pala nagkakaroon na ng puwang ang isang lalaki sa puso ng isang babae, gumagwapo din siya. Sa totoo lang, hindi gwapo sa tingin ko si Jewel nung una. Basta maganda lang yung ngiti niya, mukha siyang mabait at malambing ang magsalita pero habang tumatagal, gumagwapo siya sa paningin ko. Nung unang araw namin kina Ate LV, doon din natulog si Jewel. Sa kabilang kwarto siya pero kinaumagahan ay bumalik siya ng San Fernando dahil may trabaho siya. Inihabilin niya ako sa pinsan at hipag niya. Pangalawang araw ko sa Arayat, naka-schedule noon si Ate LV na mag-finishing ng tindahan nila sa harap ng bahay nila kaso hindi dumating ang mga materyales na in-order ni Kuya Manor. Dahil bakante kami ay inilibot nila ako. Tinangka pa naming umakyat noon sa Mount Arayat pero nag-alala si Ate LV na baka buntis siya kasi 1 linggo na raw siyang delayed. Nag-barbecue na lang kami noon sa likod ng bahay nila kasama ang ilang mga dalaga at binatang pinsan nila. Makaraan ng 4 na araw, dumating na rin si Jewel na may dalang malaking bag na puno ng damit niya. Agad siyang sumabak sa pagtulong kay Kuya Manor sa pag-finish sa interior ng kabilang pwesto ng tindahan na ginawa namang mini grocery ni Ate LV. Yung kabila ay bigasan na tindahan ng gasol. Yung pangatlo ay nakaabang noon para sa purified water business naman pero wala pa noon ang mga gamit. Kami ni Ate LV ay tagaluto ng pagkain at merienda. Nakitulong din kami sa pagpipintura at araw-araw noon Kuya Bono ay tila tumataas ang antas ng paghanga ko kay Jewel. Bigla na lang akong nakakadama ng kilig kapag magtututok yung mga mata namin na hindi sinasadya. Tapos ngingiti siya at ako naman kikiligin na. Pang-anim na araw ko doon, tapos na ang mga gawain sa tindahan. Nakaayos na rin ang mga paninda at kinabukasan ay opening na. Gabi ay nagkainuman sila. Sanay si Ate LV while ako, kahit mabisyo ang mama ko at ang best friend kong si Tere, ay never talaga akong tumikim ng alak. Pero that night ay napainom ako at nalasing. Nakakahiya dahil nagdrama ako. Umiyak ako nang maalala ko ang buhay na napilitan kong iwanan sa Santiago. Lalo na ang pag-aaral ko at ang nasirang relasyon ko kina Lola Siria, Tito Ray at Tita Mel. Muli noon ay nagliyab ang galit ko kay Mama pero hindi ko natandaan lahat ng ginawa at sinabi ko nung gabing yon na lasing ako. Basta't kinabukasan noon habang nag-aalmusal kami ay nakangiti sila sa akin. Bakit? Takang tanong ko. Kilalang kilala ka na namin, Inda. Sagot ni Kuya Manor. Sumabad naman si Ate LV. Dahil sa kalasingan mo kagabi, nalaman namin ang mga sekreto ng buhay mo kaya feeling namin matagal ka na namin kakilala. Ala, may nasabi ba akong hindi maganda? Nahihiyang tanong ko. Oo, marami. Sagot naman ni Jewel. Pero nauunawaan ka namin. Dugtong pa niya. Agad ding sumabad si Kuya Manor sa pagsasabing, sabi ni Jewel, Inda, kapag daw nagkatuluyan kayo, pag-aaralin ka daw niya. Matatapos mo rin ang kurso mo.
Sa parteng ito, Kuya Bono, sa tingin ko kailangan ko ng i-shortcut ang aking kwento para hindi na ako mag-part 2. Mahigit 4,000 words na kasi itong natatype ko. So kami ni Jewel ang nagkatuluyan. Isang taon naman kaming mag-steady bilang girlfriend-boyfriend bago kami nagpakasal. 21 ako noon, 24 naman siya. Kasal sa simbahan, may mga abay, ninong at ninang, at si Teresa na ang bridesmaid ko. Pero 3 araw bago ang kasal namin ay namatay si Tere. Nagbigti. Dahil nalaman daw niyang may ibang babae si Tito Manny. Lasing si Tere nung ginawa niya yon at nagsisihan sina mama at mga kainuman nila dahil napabayaan nila si Tere na gawin ang pagkitil sa sarili niyang buhay. 1-year-old pa lang noon si Joshua na anak ni Tere na pinaalaga ni Tito Manny sa kapatid niya dahil hindi ito tanggap ng babae niya. Nakiusap naman si mama na siya na lang ang mag-alaga kay Joshua. 2 araw lang binurol si Tere. 4 araw ay kasal namin ni Jewel at talagang hirap akong ngumiti noon dahil naiisip ko ang nag-iisang tunay na kaibigan ko na bridesmaid ko sana sa kasal ko. Akala ng mga tao noon sobra akong natatouch dahil sa kasal ko kasi umiiyak ako. Hindi nila alam na magkahalo ang lungkot at sama ng loob ko sa pagkawala ni Tere. Ini-imagine kong isa sana siya sa nagbigay ng kulay sa kasal ko dahil siya ang bridesmaid ko pero wala na nga siya. At kaya magkahalo ang lungkot at sama ng loob ko dahil alam ko hindi nagbigti si Tere, binigti siya. Sa lahat ng naging malapit kay Tere, kilala natin siya. Ilang beses siyang ginago ng mga lalaki. Ilang bigong relasyon ang pinagdaanan niya. Naglasing lang siya. Naglabas ng sama ng loob. Bakit naman kay Tito Manny na matanda na at pangit pa siya magpapakamatay? At may anak na siya, si Joshua. Bakit niya iiwanan ng anak niya? May foul play. At hindi ko yun pinalampas, Kuya Bono. Madin kong sinabi kay mama noon bago kami umakyat ni Jewel sa Baguio para sa aming honeymoon na mag-uusap kami pag uwi ko. Kay Jewel sinabi ko yung plano kong pagsampa ng kaso kay Tito Manny at sa babae niya. Hindi sumang-ayon si Jewel pero naunawaan ko siya. Maging ang disappointment niya nung malaman niyang ang pag-iyak ko nung kasal namin sa simbahan ay dahil kay Tere. Hindi ko nakuha ang suporta ni Jewel sa pagsasampa ko ng kaso laban kina Tito Manny at sa babae niya. Hindi rin ako sinuportahan ni na mama at 3 pa sa mga kasamahan nilang nag-inom noon. Pero merong isa na kumampi sa akin, si Ate Doris. Nag-schedule sina Tito Louie at mama ng meeting kasama ko. May mahalaga daw kaming pag-uusapan pero hindi ako pinayagan ni Jewel na pumunta kasi may handaan noon sa bahay nila. Doon kasi kami nakitira noon sa bahay ng parents niya sa bayan ng Magalang, Pampanga.
Nung time na yun, Kuya Bono, sawa na si Jewel sa maayos na pakikiusap sa akin na huwag na akong makisawsaw sa kaso kasi wala na si Tere. Kahit daw manalo kami sa kaso, wala na rin akong mapapala kasi wala na ang kaibigan ko. Kaya lang hindi ako matahimik. Hanggang nakakuha ako ng paraan para makapunta sa San Fernando, nakipag-usap ako kina Mama at Tito Louie pero halos sumabog ako sa galit at puot sa nalaman ko. Totoo palang may foul play pero wala daw kinalaman si Tito Manny. Iyon lang daw babae niya ang gumawa kasama ang isang lalaking binayaran niya para bigtiin ang kaibigan ko. At noon, pinakiusapan ako ni Mama at Tito Louie na tumahimik na lang. Hindi! Sigaw ko sa kanila. Sinampal ako ni Mama sabay hila sa isang kwarto. Ako ang mapapahama kapag nagkagulo, Inda. Matalik na magkaibigan sina Louie at Manny. Para sila magkapatid. Kapag nakulong si Manny, hihiwalayan ako ni Louie. Anak, saan ako pupunta? Matanda na ako. Please, huwag ka nang umiksena. Bakit makukulong si Tito Manny kung wala siyang kasalanan, Ma? Akala ko ba yung babae lang niya ang gumawa? Bakit natatakot kayo para kay Tito Manny? Hindi nakasagot si Mama at kahit kinasuklaman nila ako, nagsampa ako ng kaso. Pero napakatagal, Kuya Bono, as in inabot ng 8 taon at ilang beses na hearing bago nagkaroon ng desisyon at nung time na yon, hiwalay na rin ako kay Jewel. Oo, kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit nagsawa si Jewel sa akin. Hiniwalayan ako at ng babae din siya pero hindi ko siya dinimanda kasi that time ay may isa na rin kaming anak, si Jake, at sustentado naman siya ni Jewel. Mula din noong gumulong ang kaso, hiniwalayan na din ni Tito Louie si Mama. Nakitira si Mama sa kaibigan niya at siya ay nagtrabaho sa isang beauty parlor bilang manikurista. Galit siya sa akin. Kinuha ko din noon si Joshua na anak ni Tere kay Mama. At ang bata, napaka-cute, napaka-bibo at kaawa-awa. Tuwing pinagmamasdan ko si Joshua, lalo ko lang naaalala si Tere kaya lalong sumiklab yung pag-asam ko na makuha ang katarungan para sa kaibigan ko. Kaso nga, nasira lang ang marriage namin ni Jewel. And then, after 9 years, yes, nanalo kami ni Ate Doris sa kaso sa pagkamatay ni Tere pero yung karapatang alagaan ko si Joshua, natalo ako at nanalo ang nanay ni Tere. Elementary pa kami noon na hiwalay na ang nanay at tatay ni Tere. Nag-asawa ng ibang nanay niya at si Tere ay piniling tumira sa poder ng tatay niya at stepmother niya dahil ayaw sa kanya ng bagong asawa ng nanay niya. Kaya lang ay nagkalintik-lintik naman ang buhay ni Tere sa poder ng tatay niya at stepmother niya. At nung manalo kami sa kaso, bigla na lang nagpakita ang nanay ni Tere at kinukuha sa akin si Joshua kasi may malaking pera na nakalaan para sa bata. Hindi na ako umalma. Si Ate Doris nagtaray sa nanay ni Tere pero wala ding nangyari. Nakuha niya si Joshua pati ang pera. Apo niya yun eh. Pero nagdasal na lang ako noon na sana nga alagaan niya si Joshua, mahalin, at hindi ituring ng kagaya ng pagturing niya noon sa anak niyang si Teresa. Hiwalay din sa asawang seaman si Ate Doris. May 2 silang anak na pinaghatian din. Pero that time ay nasa legal age na ang mga anak niya. Yung lalaki ang napunta sa poder ni Ate Doris pero sa abroad nagtatrabaho kaya pamangkin lang ni Ate Doris ang kasama niya sa bahay niya. At nung maghiwalay kami ni Jewel, kinupkup kami ni Ate Doris.
Bilang ganti ay nagtrabaho naman ako sa isang lending business na Ate Doris na kalaunan ay nagpahamak naman sa akin. Naranasan ko ang makulong ng 24 hours dahil illegal ang pautang business na yon. Inilabas din ako ni Ate Doris sa kulungan at liban sa napasara ang kanyang negosyong yon, ay nagmulta pa siya ng katakot-takot na halaga. Ang gusto ko kay Ate Doris, napaka-positive niya. Kung tungkol lang sa mga bagay-bagay at pera, tatawanan lang niya. Ang ayaw niya ay yung naagrabyado o nasasakta ng mga taong mahalaga sa kanya, kagaya ni Tere. Noong nakulong ako ng 24 hours, sa totoo lang hindi ako nakatulog. Idlip lang kasi hindi ako nahiga. Nakaupo lang ako, nakasandal sa dingding kasi natatakot akong baka ma-rape ako sa kulungan. Ang daming nag-sink in sa akin sa magdamag na gising ako sa loob ng selda. Ang dami kong naisip, ang dami kong napagtanto. Una kong naisip si Tere. Tinatanong ng isip ko kung masaya kaya siya sa ginawa namin ni Ate Doris para sa kanya o baka hindi. Naisip kong hindi at na-imagine ko pa na pinagagalitan na naman ako ni Tere dahil sinakripisyo ko ang relasyon ko kay Jewel para sa kanya. Na-imagine ko na sinusumbatan ako ni Tere kasi napakatinong lalaki yung sinayang ko. Nag-flashback lahat sa isip ko yung mga eksena sa pagitan namin ni Jewel. Yung bigla na lang akong magigising ng hating gabi dahil napanaginipan ko si Tere. Tapos hindi na ako matutulog. Maglalaban na ako kahit 3:00 pa lang ng madaling araw para lang makaalis ako at makapag-follow up sa kaso. Dumating din sa point noon na mas natutok ang atensyon ko kay Joshua kesa kay Jake na anak ko. Kasi naman paboritong apo ng biyanan ko ang anak ko while si Joshua, ako lang ang nagmamahal sa kanya so paanong hindi ko siya bubuhusan ng panahon at pagmamahal. Nasampal ako ni Jewel minsan lang. Nung hindi niya ako pinayagang mag-attend ng hearing dahil birthday ng papa niya pero nagpunta pa rin ako. Pag uwi ko, galit na galit siya at sa harap ng mga bisita ay sinampal ako. Noon naman ako nag-freak out at nag-alsabalutan. Noon kami naghiwalay. Huling pagkikita namin ni Jewel sa barangay, 2 araw matapos ako mag-alsabalutan, nagpirmahan lang kami tungkol sa sustento niya para kay Jake. Noong gabing yun sa kulungan ay umiyak din ako dahil sa pagsisisi kong nadama sa pagkasira sa marriage life ko. Nagdasal na lang ako noon na sana may darating pang isa, kahit isa na lang, na matino din at pwede kong makasama sa aking pagtanda. And guess what, Kuya Bono? Nakikinig din pala ang Diyos kahit sa kulungan ka nagdasal. May 12, 2023 nung ilabas ako ni Ate Doris mula sa kulungan pagkatapos ng magdamag na pagkakaditine. Pero kinabukasan ng hapon, May 13, pinabalik kami sa presinto dahil may kailangang pirmahan si Ate Doris. Paakyat pa lang kami sa 5 baitang na hagdan sa labas ng presinto nang may makasalubong kaming lalaki na may dalang bulaklak. Galing siya sa loob ng presinto. Nagkatitigan kami, nagtutok ang mga mata namin at bigla na lang siyang napaluha nung sambitin niya ang pangalan ko. Kumusta ka? Nakalabas ka na pala.
Galing ako dito kahapon. Hindi lang ako handang magpakita sa'yo kaya sinilip lang kita. Narinig kong sabi niya sabay punas ng luha sa mata niya. Okay lang ako, Jewel. Ikaw, kumusta ka? Noon ay ngumiti siya at sabi, eto, miss na miss ko na ang babaeng pinakasalan ko at ang batang bunga ng pagmamahalan namin. Nagulat pa ako nung biglang kumilos sa Ate Doris. Inagaw niya ang bulaklak mula sa kamay ni Jewel tsaka ibinigay sa akin, then hinila niya ako papasok sa presinto. Nung nasa pintuan na kami ay lumingon siya kay Jewel at ang sabi, pumunta ka sa bahay, andun yung anak mo. Hintayin mo kami doon. Nagkabalikan kami ni Jewel, Kuya Bono. Sina Ate Doris at Jewel ay nagsosyo sa aircon business na binuksan nila dito sa Mabalacat. Naging magandang takbo ng negosyo sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon ay nagre-rent pa rin kami ng apartment dito sa Mabalacat pero malapit na rin matapos ang simpleng bahay na unti-unting pinapatayo ng mister ko. Buwan ng April 2025 ay manganganak ulit ako para sa pangalawang baby namin ni Jewel. Kung hindi palyado ang resulta ng ultrasound ay babae ang isisilang ko. Noong magkabalikan kami ni Jewel, para kaming bumalik sa mga damdamin namin nung una pa lang kaming magkakilala. Yung romance, yung sweetness. Talagang mahal niya ako kaabang at mahal ko rin siya kaya't masasabi kong kami talaga ang ginawa para sa isa't isa. Nung makalaya si Tito Manny bago magpandemya, nagtangka siyang kunin si Joshua sa nanay ni Tere pero nabigo siya. Ang balak noon ni Tito Manny ay sa akin niya ipapaalaga si Joshua. Yes, Kuya Bono, nagkapatawaran kami ni Tito Manny. Nagkabalikan din sina Mama at Tito Louie pero noon ay alagain na si Tito Louie dahil nga matanda na at may sakit pa. Convicted kasi si Tito Manny kaya hindi na siya pinagkatiwalaan ng korte para sa kapakanan ng anak nila ni Tere. In short, Kuya Bono at mga kaabang, everything now is normal and flowing smoothly. Nakakachat ko rin si Chris na engaged na rin sa kanyang girlfriend while ang kuya niyang si Anthony ay nakadalawa na ng asawa. Si Tito Ray ay masaya na rin sa piling ng kanyang asawang dati ding byuda na taga Difon Quirino. Si Tita Marisa na friend ko rin sa Facebook. Dalawa na rin ang anak nila ni Tito Ray. Gaga talaga si Mama, Kuya Bono. Ang sabi niya noon ay baog si Tito Ray kaya hindi sila nagkakaanak. Yun pala, nagpipils lang siya. Shoutout sa iyo, Tita Marisa, at sa dalawa mong chikitings. Avid listener mo siya, Kuya Bono, pero wala silang wifi kaya't nagda-download lang daw siya kapag siya ay nagpupunta sa bahay ng kapatid niya sa bayan ng Difon. Anyway, hanggang dito na lang, Kuya Bono, at hangad kong sana'y mabasa mo rin itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Inda. Inda, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento ng buhay at pag-ibig at saludo rin sa tapang mo. Well, talagang kung ikaw ay mabuting tao, hindi magdadamot ang Diyos na biyayaan ka ng mga hinihiling ng puso mo at ang dalangin kahit saan, hindi ba? Kahit sa ilalim ng puno, kahit saan pwede ka magdasal. At kung malinis ang puso mo, ikaw ay pagbibigyan. Congratulations sapagkat natupad mo ang nagkaroon ng reward, yung kalinisan ng konsensya mo sa paglalaban sa kaibigan mo. Talagang mahirap yan eh. Hindi ka patatahimikin ng konsensya mo lalo na't ang taong ito ay nagdulot ng napakagandang bahagi ng buhay mo. Sana ay maligaya si Tere saan man siya naroon. Kulang lang sa kwento mo ay update tungkol kay Joshua at
yung iba pang tauhan sa kwento mo, but it's okay kasi minor lang naman sila. Pero sinasabi ko ito sapagkat kapag nag-shortcut talaga, maraming nauumit na mga bahaging magaganda sa kwento. Pero I hope na yung ating mga kaabang ay nakontento at kompleto pa rin ang pagkakadinig sa iyong kwento. Nakakalito, ano? Anyway, again, maraming salamat. Ano pa bang masasabi ko sa inyong mga kaabang? Kung meron kayong masasabi pa sa kwento ni Inda, paki-comment na lamang at tayo ay magsha-shoutout na. Pasensya ka na, Inda, at wala pa akong tulog. Anyway, hi Kuya, first comment sabi ni Arlene Balwang, shoutout to you. Food lover actually, nauna, at saka si Ann365. Tayo ay nagbabasa sa comment sa kwento ni Iram, yung part 2 ng kanyang kwento. Jepoy TV 28, shoutout to you. Thank you, Kuya Bono. May papakinggan na naman. Sabi naman ni Monet Ruiz. Pa-shoutout, Lynn Tolosa, listening here in Hong Kong from Masingal, Ilocos Sur. Maraming salamat sa No Skip Ads, Lynn Tolosa. First listener, sabi naman ni Mavic Ponseca, shoutout to you. Shout out man ito ay Santa Maria Alfonso Liz Taifugao, always a banger. Sabi naman ni John Mark Fernando. Maylene Bungor, shout out to you listening in Tugigaraw. Pa-shout ko Bono, Maylene from Santo Niño, shout out sa iyo. Pa-shout out ko Bono sa pinsan ko na si Isabel Ardagon mula kay Emily Ardagon. Hello Kuya Bono, good day. Thank you sa bagong upload. God bless you always too. Maricel Butakan, kumusta ka na? Raymart Bulamday, shoutout kay Bono, hanap dito ng kadinna, panghabang buhay. I'm Ray, listening here in Tinos Island, Greece. God bless Kuya. Nagbibirok ka no iti ko kadinna, habang buhay. Si Raymart Bulamday, birukin yun. Nasa Greece ito nasa Europa. Shoutout kay Bono sa mga pamilya ko sa Liwan Norte, sabi naman ni Ruby Olivar. Pasag Jenny Ambatali, shoutout to you. Hi Kuya Bono, first try na mag-comment pero matagal na po akong listener mo. Pa-shoutout po, listening always here in Hong Kong, mula naman kay Zenka Baluskang. Shoutout to you at maraming salamat sa pagpaparamdam. And Arlene Garcia, shoutout to you. Maraming salamat. Boss Aim, shoutout to you. And mula naman kay Your Love, shout out to you. Happy listening here in France. Sabi naman ni Eileen Kabakungan. Wow, may bago ulit papakinggan. Salamat kay Boro. Sabi naman ni Lizelle Gatan and Edin Mapile, shout out to you. Ganun din kay Jonadel Farinia, shout out to you. Daisilin Fer Bidanya Abdoho Qatar, pa shout kay Bono. Nagpudot iti panawin itudo na kumamet tapno mabasa iti daga ken masibugan dagiti mula. Salamat, more stories, more power. Daisilin Ferrer, ba't nasan ka na Daisilin? Na umuwi ka na ba? Levelin Flores, shout out to you. Pa-shout out din kay JR Fernandez ng Hitachi, Japan. And Sheila May Acedo, shout out to you. Ganun din kay Marcelina Langag. Pa-shout kay Bono, lagi po ako nakikinig sa lahat ng mga channels mo. More power to you program, watching here in San Pedro, Rizal, Kalinga. Shout out to you, Marcelina. Yes. May bago na ulit. Salamat sa bagong upload. Mula naman kay VC Kabakungan, Jane Belango. Salamat sa update ko. More uploads, more abangers here. Janine Belango, salamat. Leslie Conanan, pare Bono Pasigaw, Lee Conanan dito sa Paris. Shout out to you. Hello kay Bono, shout po, solid listener here in Gataran. Maylin Jacob. Wow, ganda ng kwento, madam. Sabi naman ni Jazz 1887. Shoutout kay Bono, listening here in Hong Kong from Jenny Dawang. Shoutout to you. Hello kay Bono, shoutout po sa aking asawa na si Ian, na addict din po sa pakikinig sa inyo, mula kay Elaine Grace Modesto. Shoutout Ian. Yun, may part na sabi ni Geraldine Piedad. And shoutout kay Bono, listening here in Lam Tin, Hong Kong. That's from Marilu Udlos.
Divina Bala 6663, shoutout to you. Tama po si Sir Ilen, ang pinakasalan mo, Ma'am Iram, God bless po. Geraldine Piedad, tapos na yata mga shoutout. Pa-shoutout kuya here in Yaumati, Hong Kong. Magpupuyat na naman, holiday naman bukas. Frances Balubar. Pasensya na kung hindi ko nabibigkas ng tama yung mga places sa Hong Kong, ano. Itama nyo na ako kapag mali ang pagkakabigkas ko. Ganon ng Yamitay o Yamiti. Yamiti! Ang ganda ng kwento, sabi ni Kenji Pascuaduco. O Kenji, ulit maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa KNBK Kwento ng Buhay Ko na may pamagat na malayo pa pero hindi. Malayo na pero malayo pa o malayo pa pero malayo na. Basta yun, maraming salamat. At ayan mo na mga kaabang, maraming salamat muli sa pagkantabay at paglaan ng oras sa ating programa. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.